So ayun po, sa hindi pa po mga nakakaalam about po sa buo pong kwento ng buhay namin. Bali, si papa mo, halimbawa galing ng Dunsol papuntang Daraga, lakad lang? Yun lang. Sana ay marami ka pang matulungan, Kuya Kens. Kami saludo sa iyo. Kahit na ano pa mang pagsubukang dumating, kami ay naniniwala sa kakayahan mo. Hey! Isang maliwalas na umaga sa ating lahat mga kalingap. Andito na naman po palang inyong lingkod, Kuya Kens TV. At syempre mga kalingap, ngayong umaga na to ay may bago na naman po tayong vlog. Nakasama si Mako kasi meron daw po siyang gustong i-share sa atin na kwento niya dati na hindi pa niya nasi-share mga kalingap. Kaya gusto ko rin yung malaman, at para malaman nyo rin mga kalingap, sabay-sabay nating alamin. Ready na po ba kayo? Pero bago yan, salamat muna syempre sama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlog at Kalingap Rab. Ayan, sabay-sabay nating alamin mga Kalingap. Tara. Ayan mga Kalingap, so bali, andito na po si Mako sa aking tabi. Ayan, mayroon daw po siyang gustong i-share sa atin na kwento na hindi pa po niya nakikwento sa mga video. Ayan, naranasan po niya, nakasama yung pamilya niya mga Kalingap. At gusto ko rin po malaman nyo kung ano yon, at syempre isasama namin kayo sa aming kwentuhan ni Mako. Ayan. Ano ba yung Mako, yung ikikwento mo sa amin o i-share mo na kwento na naranasan mo dati na di mo pa talaga nasasabi sa vlog man o kahit kanino? Siguro alam mo yung sa'yo na ko na din naman yun. Oh, konti lang po. Ayan, nakwento na niya sa akin konti. Pero doon din kila Kuya Bal, may mga na din ako nasabi doon about sa buhay namin sa past. Kasi may mga naiyak nun nung naikwento niya yung buhay nila dati. Pero hindi pa pala yun yung kabuuan. May mga gusto pa siyang i-share syempre. So ayun po, sa hindi pa po mga nakakaalam about po sa buo pong kwento ng buhay namin. Kami ng pamilya ko po, at hindi pa lang po kami ni Papa na yun. Ayun po, may time po na talaga, ayan. Kami pong magkakapatid ay halos may araw naman ako na na hindi kami kumakain. At kasi si Papa nanlilimos. Ayun, si Papa nanlilimos kasi, tapos may time na hindi si Papa nakakauwi kasi yung nakikisakay lang ba siya sa jeep, kundi yung Dunsol to Daraga. Sa mga nakakalam po yan, Daraga to Legazpi, ayan, nilalakad lang yan ni Papa. At ayun, minsan wait lang Mako. So bali, si Papa mo, halimbawa galing ng Dunsol papuntang Daraga, lakad lang? Oo, pag wala sa kanyang nagpapasakay ng jeep, ganyan. Grabe mga Kalingap. Minsan yung paglalakad niya, may time na syempre manglilimos pa siya. Kaysa sa kanya yun, inaano niya pa yun para manglilimos sa mga mga kilala niyang pastor, ganyan, o kaya mga kandidato. Mga kandidato. Ganyan po. At ayun, minsan pag may nagpapasakay sa nakakakilala sa kanyang jeep, ayun, swerte at nakakasakay siya pa Daraga. Libre po yun. So bali, anong ginagawa niya sa Daraga? Ayun, dun sa kapatid niya, at din. So, Ay, may kapatid siya doon? Yung sinisimbahan namin doon na pastor, ayun, dun siya nahingi. At ayun, binibigyan siya pag uwi ni Papa, may na yan sa amin na, mga, yung gatas. Salubong. Pasalubong ba, yung pambaon-baon namin. Tapos bigas, syempre, pang kain sa pang-araw-araw. At ayun, yun yung ni Papa. Marami din, yun nga sinabi kong mga nanghusga sa amin, na ganyan daw si Papa. At ayun, narinig. Yung mga nakakakita siguro. Siyempre mga Kalingap, hindi maaalis yung panghusga ng kapwa natin kasi nakikita nga si Papa niya na nanglilimos. Pero hindi nila inalam kung para saan yun. Siyempre, parang yun lang yung naisip niya na paraan nun mga araw na yun, na maglimos para siyempre mabuhay yung mga anak niya.
para matustusan kung ano yung pangangailangan. Syempre nahihiya din yun. Sabi nga ni Mako, yung pag nadaan daw si Papa niya noon, Kasi nakayuko. Papa, yuko lang po talaga Nakayuko siya. po mga kalingap. Syempre, nakakarinig din yun ng mga masasakit na salita, pero di niya po ininda yun kasi Hindi naman siguro si Papa nakakarinig kasi may yung pandinig niya talaga. pero alam niya. Siguro yung yung tingin sa kanya ng tao, Oo, marunong yung si tingin. Papa makiramdam. Kasi siya yung Siyempre, pinag-uusapan. Bilang isang tao, mayroon tayong kakayanan na makaramdam kung ano yung pakikitungo sa atin ng ibang tao, syempre. Kaya yun, nung naikwento sa akin yun ni Mako na konti lang, hindi naman lahat, parang syempre na ano din ako na ganito pala yung ano ni Mako, kaya wala akong karapatan para iparamdam ulit sa kanya yung paghihirap na naranasan syempre niya. Kaya yun, Mako, doon lang yung umiikot yung ano nyo doon sa Sa paglinimos. panlinimos ni Papa. Ay, dati si Papa, may nasabi ko nga sa vlog na nila ko yung pala. Si Papa, mangingisda dati. Yun, mangingisda ang hanap buhay talaga ni Papa. Pero nung bagyong Tisoy, nung mga nakarang taon, bagyong Tisoy, yun, yung bangka ni Papa na ng buhangin. Tauban ng buhangin. So, ayun, nasira po. At eksakto naman po na si Papa ay may sakit na hindi na po nakakalakad. Kaya, ayun po, parang minasabuti na ng Diyos na masira talaga yun. Parang ginawa ng Diyos. Kasi hindi naman si Papa makakapaglaot. Kasi sa tingin ko, kasi kung maayos pa yung kung di pa yun nasira, nabangka, kahit masama yung pakiramdam ng Papa siguro, mo. talaga yun, magtsatsaga para tsatsaga sa yun. pag-aaral namin. Kasi kung si Papa mo lang, mas gugustuhin niya magpahinga lang, pero dahil may binubuhay nga siya, kayo nga na magkakapatid, syempre mas inisip niya na uunahin pa ba niya yung sakit niya kaysa sa kapakanan ng mga anak niya. Yun, Mako, tanong ko lang, may may mga pagkakataon ba na yun, di ba umalis si Papa mo? Oo, tapos Paano yan? Sino natitira sa inyo? kaming tatlo, si ate, kaming tatlo pa nun, buo pa kami at Ay, nandiyan pa si ate mo. Wala pang asawa nun? wala pa, mga bata pa kami, elementary. Tapos ayun, may time na hanggang gabi na naghintay kami kay Papa, wala pa si Papa dumaan. Nag-alala kami syempre. Lang si Papa, nanlilimos diba. Tapos ayun, hindi kami nakakain. May time na puro utang talaga po kami, lahat, maraming utang. Pero ang utang po namin yan, hanggang makabot lang ng inutang namin, mega jackpot. Kasi yung namin, almusal, tanghalian, panggabihan po. Patapos ng panggabihan nun, alas 4, alas 5, matulog na, ganyan. Mega jackpot. Di ba yung Jackpot parang parang biskwit? Yun na, 2 pesos lang Oo, yun. 2 parang pesos. biskwit mga kalingap. So, ano ginagawa nyo doon? Yun, namin yun sa kape. Kape, diba? Wala kayong kanin? Wala nga bigas. Tapos ilalagay lang namin yung sa tasa. Tapos yun ang pagkain namin, tigdadalawa kami. Tigdadalawa kami. Tapos Grabe pala mga kalingap yung yung talagang, yun nga sabi ko sa live ko na na hindi naman yung edad yung nagpapa-matured sa isang tao, karanasan mga kalingap. Tapos ayun nga, tapos may ulam, chicheria, ganyan. Wala nga chicheria. Kaya yung po mga adobong toyo, ganyan nga, adobong toyo, asin. Adobong toyo. Yung parang walang laman, yung sabaw lang. Tapos naman si Papa. Inaadobo nila mga Purpose kalingap. kasi po din kami, tapos yun si Papa. So ang pag-purpose ni Papa, ang bibili niya ng ulam pakpet, ganyan po. Doon lang kami nakakaranas sa masarap na ulam. Pag-purpose, ganyan, pakbet, kaya mga yan na sinabawang isda, ganyan po. Kapag may laot si Papa, mga sinabaw, ganyan. So, Kung suswertein si Papa, maano yung kita. Kasi di naman sigurado mga kalingap kapag naglaot ka talagang may huli. Sortihan po yan. Yun yung pinaka namimiss mo. Ay hindi, yung kompleto kami nung siguro Pasko yun. Nandyan pa nun si mama mo. Yung kay mama mo naman, ano yung naalala mo kay mama mo? Ay si mama naman po yung ni mama. Siguro po yung time na si mama kasi po mga kalingap, ay yun nga po yung nagtrabaho po siya para sa pag-aaral din namin. Trabaho po siya sa Manila. At din po, may mga naririnig din po kaming about kay mama, mga mga bagay na si mama raw po may iba na raw po kinakasama sa Manila. At ayun po
Yun po na sakit po sa amin na 'di ba na marinig yung mga tao na may sinasabing ganun po sa nanay mo na merong iba. Naiyak ako. Yun lang. Iyak po si Mako, mga kalingap, kasi matagal na din po niya gusto yung i-share na mga ganyang bagay. Kaso naghahanap lang siya ng ano. Siya po talaga yung nagsabi rin sa akin na gusto niyang ikwento para magkaroon din syempre ng ideya yung mga viewers. Kasi hindi lang naman po ako yung gusto niya i-sharean ng kanyang buhay pa na hindi niya na-share. Naiyak tuloy si Mako. Pero ikaw, kung kaya mo i-share o hindi pa. So ayun po, tiniis po namin yun na mga pangusga po nila or mga mga sinasabi na about kay Papa, kay Mama, at sa amin din po buong pamilya. At ayun po, hindi po kami naniwala na meron po si Mamang iba doon. Pinagtanggol po namin si Mama hanggang sa ayun po, sa mga hindi pa po nakakaalam, si Mama po ay may po talaga. May naging kinasama po siya sa Mama kung hindi man si Mama may kinasama po talaga si Mama sa Manila. At ayun po ay nalaman po namin, sinabi po sa amin ng tito din namin. So ayun, yun yung kumuha kay Mama sa trabaho. At so ayun, nung nalaman namin, sobrang talaga nung loob ko syempre si Papa ganun, diba? Buhay pa si Papa. Pero Mama, hindi naman sa sinisirang. At ako din gusto ko din na malaman ng kasi ganun yung matagal na din po niya yung gustong sabihin po. Yeah. So yun po, nung namatay po si Mama, doon po kami yun po yung umalalay kay Mama. Yung naging asawa niya po doon. So yun po, hanggang sa nawala po si Papa, hindi po yun nalaman ni Papa na meron si Mama doon ibang kinakasama. At ayun po, yun po yung so bali Mako, nawala si Papa mo na hindi niya nalaman na may nakasama yung mama mo? So ayun, hindi talaga. Grabe, mga kalingap, Pero siguro kung nasabi mo man yun, mas pa yung masasaktan si Papa mo. O kaya nga, syempre, siguro, inisip ko na din yung inisip baka anong gawin ni Papa, mag-suicide, ganyan. Yun, kasi parang mahirap din sabihin kung ganun, lalo na kung may sakit pa yung Papa mo. Ganun, syempre, baka hindi kumain, ganun yung naisip ko. At ayun. So ayun po, kaya hanggang sa namatay po si Papa, hindi niya po alam yung mga nangyayari na gano'n po si Mama, may iba po pala din. Ayun po, so yun po, sobrang sakit sa akin na nawala si Papa na hindi ko po naamin sa kanya na si Mama may naging asawa po. Iyak tuloy si Mako, mga kalingap. At din ako sa kwento. Kasi ngayon lang po niya talaga kwento sa akin yung mga ganyan na bagay. Siyempre, gusto rin niya ma-share sa inyo. Kung naiyak kayo noon, kwento niya noon na ganun yung buhay nila. May mas pa pala, mga kalingap, na napagdaanan sila, Mako. Pero mas swerte ka pa rin kasi may mga kamag-anak ka pa din na nandyan para suportahan ka. Sila Nana Shirley, Nana Shirley, Lolo Carlito, lahat po. Ayun, pag pag wala kami, balik ko na, pag wala kaming ulam nun, siyaga kami yan nila Ate Mamingwit. Ayan, o kaya namimingwit kayo? O kaya manghukay yung mga baga sa tabing dam, bugitis. Parang gano'n mga shell. Mga shell po, nanguha po kami sa dagat. At ayun, mamingwit, yun na kami ng pagkain. Walang kanin, kundi yun lang namin yun. Magic by asin naman, tapos sabaw-sabawan. Tapos, ayun nga po. At nung kaming dalawa na lang po ni Papa, yun po talagang, yun po yung sobrang hirap na nadanasan ko po sa buong buhay ko nung kaming dalawa na lang po ni Papa. Yung pag may sakit po ako, sobrang hirap po talaga yung may sakit ako at iisipin mo pa yung si Papa, iisipin ko po si Papa. At yung kakainin po namin. At yung mga gawaing bahay po syempre.
Kung i-imaginein po, Pilitin mo talaga pong gumalaw. Pilitin mo. kung i-imaginein po natin mga kalingap na tayo yung nasa sitwasyon ni Mako nung mga araw na yun, syempre may sakit siya, tapos mag-iisip pa siya kung saan siya kukuha ng pagkain nila ng kanyang papa. Kahit ano talaga, ayaw mo gumalaw, ano ka na talagang gumalaw. Kasi syempre, isipin mo yung tatay mo, magugutom. Tsaka kung magaling naman yung papa mo nun, di naman siya papayag na ikaw yung naghahanap ng pagkain niya. Yes, yun naman, sabi sa akin nga din ni Papa na awang-awa na din daw siya sa akin, nagpapasensya siya sa akin na ganun daw, may isa pa daw siya sa problema ko, ganun. Pero masaya yung papa mo kasi kahit sa ganong problema, di mo siya naisipang iwan. Kumbaga, nandyan ka pa rin. Pero syempre, nandun naman yung mga kapatid mo, talagang mayroon lang silang mga bagay din na ginawa nung mga araw na yun. Pero kung nandun yung mga kapatid mo, syempre, tutulungan ka rin nun. Hindi ka naman talaga iniwan nila, parang naano lang sila, mahal din. Ayan, ganun. Para sa natin, ayan, Siyempre, nagmahal ito din naman yung tayo. tita ko, tapos pinsan ko, yun po Ito yung naman po sila. ano din sa amin, nagbibigay. Ayan, ng sila Nana Shirley. Kaya panggastos. salamat po sa inyo, sa mga kamag-anak ni Mako na siyempre, kamag-anak mo yan, hindi ka naman yan papabayaan, siyempre. Siguro Mako, kung may mga pagkakataon na babalik ka ng dun Sol, ano yung mo, gusto mong balikan dun? Alam mo, kung ako babalik na dun sa mga siyempre, kung andun pa yung magulang ko, isa sa magulang ko, isa sa mga kapatid ko, siyempre babalik ako. At kung ano nga, pwede kita isasama kita dun, siyempre. Ay, grabe. Sama Mako. Yan, Tapos, gusto ko rin syempre, naman siyempre mga kalingap, lagi akong kasama ni Mako. Siyempre, no, si Papa nga, hindi ko naman naiwan kahit gano'n na yung sitwasyon ng buhay namin. Lalo na daw kung ngayon pa na, nag-aaral pa ako nun. Kaya, ngayon pa daw na nakatapos na ako ng senior high. At, ayun, hindi ko siya maalagaan ng, yung, maayos ba? Yung talagang wala akong inisip na assignment, ganun, syempre. Pero pero salamat pa din syempre sa kalingap at natagpuan kayo. At syempre natulungan kayo. At yun, di naman yun maalis sa kila Mako na magpasalamat syempre. Yun, kung nagawa man namin to sobrang na salamat ko sa mga kamag-anak ko, pinsan ko, sa mga tumulong. tulong sa amin nung walang-wala po talaga kami. Kaya ngayon mga kalingap, nalaman nyo po yung kwento na hindi pa nasasabi ni Mako, yung about sa mama niya, about sa mga kinakain nila dati. At syempre mga kalingap, yun, masakit din naman sa akin pag may mga nababasa akong masakit na salita about kay Mako. Pero tinatanggap namin yun kasi para din naman yun sa amin. Pero mga kalingap, kumbaga nagkamali man kami sa aming ginawa, pero parang di na naman namin iisipin na magkamali pa na lukuhin ko si Mako, iwan ko si Mako. Parang di naman namin yung gagawin kasi nagawa namin itong bagay na to na naging kami. Di porket mga kalingap na mas matanda ko sa kanya ay gagawin ko na yung hindi maikakabuti kay Mako. Siyempre isipin ko pa rin yung mas makakatulong sa kanya kung paano ma-improve yung sarili niya at kung paano din siya makatulong sa mga kamag-anak niya, kapatid niya. Siyempre may mga kamag-anak din siya at kapatid na kailangan din yung tulong niya. Kaya siyempre yun din yung priority namin na makapagtapos muna siya. Pero hindi ibig sabihin nyo na opo, nagkamali kami na naging kami ni Mako sa hindi pa dapat panahon kasi mag-aaral pa siya. Mag-aaral pa naman po siya mga kalingap, pero yun nga, magkasama na kami na yun, sabay namin tutuparin yung pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya makakaasa po kayo sa mga nagmamahal kay Mako, sa mga napaiyak sa kwento niya. Bali mga kalingap, ako din naman yung na kasama niya ngayon. Kaya ako kasi may mga salita din na natatanggap si Mako. Pero di kami apektado at okay lang naman po yun. Kahit masakit man yun, at least tanggap po namin yun na hinanakit nyo naman po yung para sa amin, syempre ni Mako. Gusto ko lang sabihin sa inyo na di porket nag-live-in na kami, magkasama na kami, ay pwede na kaming gumawa ng mga bagay na hindi pa namin kaya panagutan. Syempre ganun po mga kalingap. Syempre gusto ko rin naman makatapos po yan ng pag-aaral. Kaya syempre salamat
kila Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab na mga nagtulong din kay Mako para sa kanila, para matulungan sila sa kanilang kahirapan. Pero ngayon, pasensya po kayo sa nagawa namin ni Mako na naging kami po. Ayan. Kung mali man yun po na ginawa namin, ayan, hindi na po kami gagawa ng mas mali pa doon na iiwan ko si Mako na alam ko naman yung sitwasyon niya. Ayan, kaya sasamahan ko po yan si Mako, makakaasa po kayong mga kalingap. At syempre, salamat din sa naka-scout sa kanya, kay Tatay Papsi. Ayan, ano masabi mo Mako kay Tatay Papsi? Ayun po ay Tatay Papsi, Kuya Jose, at Mara. Kay Kuya Jose po. Tatay Papsi. Pero nauna nakaskat sa Kuya Jose, ay Tatay Papsi pala. So yun, Tatay Papsi, unang-una nagpapasalamat syempre ako sa, dahil kundi dahil sa inyo, Di ko naman. Hindi din ako makikilala ng Kalingap. At syempre, ito dito si Mako. Di ko makikilala. At ayun po, yung about po sa naging mga pangangailangan ko namin po noon ni Papa. Kung hindi din po dahil sa inyo, siguro, ewan ko po kung saan po kami nun kukuha. At ayun po, laging utang na loob ko pa din naman po. Hindi ko po yun nakakalimutan. Lagi naman po yan sinasabi sa akin ni Mako na Hindi ko po yun, kakalimutan ang mga tulong niyo po sa amin ni Papa nun. Yung panahon pong talaga kami, na down na po talaga kami. At ayun po, sobrang salamat po ng marami. Sobra talaga. Siyempre, Lalo na kila Kuya Bal, Ate Edna. Siyempre, sa pagkukup sa akin. At ayun po. At Kuya Rab, siyempre. pasensya na po kayo at yun nga po, wala na ano kami sa isa't isa. Hindi naman porket na nagawa namin to ay tatapusin ko na yung pangarap ni Mako. Hindi naman po sa ganun, at magkalibin po kami. Hindi naman pwedeng gagawa kami ng obligasyon na alam namin parehas na wala kaming fix na mapagkukuhanan ng pera. Siyempre, yan yung pinaka-importante. Kaya mag-aaral muna si Mako. Siyempre, gusto ko rin makatapos yan. At siyempre ako mga kalingap, kung di man ako pala rin sa ganitong sitwasyon sa pagbablog, siyempre magtatrabaho din ako para makaipon kami ni Mako. At siyempre nandun pa rin yung pagbablog natin, pero mas priority natin kung saan tayo mabubuhay. Ganun po mga kalingap. Kaya sa mga viewers, kila Kuya Bal, Ate Edna, at kay Tatay Papsi, Kalingap Jose, sa mga taong parang na-disappoint namin, pasensya na po kayo. At yun, siguro mahal lang namin yung isa't isa, kaya kami nagkaganito. Kaya pasensya na po kayo. And wala po kayong mababalitaan na yun, mas lalong mapapasama si Mako na kasama ako. Ayan. Tanong ko lang Mako, kung masaya ka ba na kasama ako o kasama kami na nila mama, pamilya ko? Siyempre, masaya syempre. Kasi may bago naman ako pamilya na na kasama siya. Kayo nga, bagong pamilya ko naman kayo. Pero andun pa din naman sa yung lungkot kasi naman, di ba, yung parang gusto ko yung din nila Papa. Nami-miss ko na din naman sila. Yung mga kapatid ko. Pero at masaya least naman ako kasi ako dito, kung yan, yung komportable. Hindi yung maayos naman po ako dito sa kanila. Kaya masaya din at maayos naman po yung pakikisama nila. Kumbaga, hindi ka naman na na kay Papa mo kasi parang nung nabubuhay siya, nagawa mo naman yung hindi naman part po yun mo. si Papa galit sa akin. Nagawa mo gamit naman po. yung part mo. Kasi maayos naman po yung dito Kahit sa napakilala lang ako ni Mako nung nasa na si Papa niya, sementeryo na. Pero masaya pa rin naman ako at masaya naman kami nito ni Mako na magkasama. Ayan. Yun lang po mga kalingap. Gusto lang na i-share ni Mako yung kwento syempre ng kanyang buhay. Ayan, at masaya tayo doon at isa rin tayo sa napagsabihan niya. At syempre sa'yo at kayo. Syempre mga kalingap. Ayan. Yun lang po yung gusto niyang sabihin mga kalingap ni Mako. Dahil matagal na rin niya sanang gustong sabihin sa inyo, kaso nagkukuha pa siya ng lakas ng loob. Kasi syempre pag may mabigat tayong dinadala, pag di natin yun nailabas, parang may kulang. Kaya nailabas na niya. Naranasan din namin yung maglaho ng talbos ng kamote o yung mga shell baga. Laho namin ng Naglalako ka din? Lakad din namin. Grabe Kami na na Rebecca nun. Itinda daw po sila ng Itinda po talbos kayo ng para kamote tapos shell.
Tapos pambigas nyo, pambaon. Diyos ko. pangbaon. Ayan mga kalingap, kung naiyak kayo sa kwento ni Mako, sa di pa po niya nakikwento. Ayan, ako din, medyo na napapalo, pero mga kalingap, pag umiyak syempre si Mako mga kalingap, di pwede nating sabayan niya kasi lalong hihina yung loob niya. Maiyak man tayo, wag na lang natin ipahalata. Ayan, hanggang dito na lang po muna mga kalingap ang aming vlog ni Mako. Ayan, thank you so much sa inyong suporta. Syempre salamat sa ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab. Lagi ko pong sinasabi, tumulong tayo sa iba kahit tayo kapos din tulad nila. Ayan po, thank you so much sa inyong lahat. Sana di po kayo magsawa na subaybayan at suportahan kami ni Mako kung ano man yung destiny namin or destination ng buhay namin. Sana nandyan pa rin kayo para suportahan kami. Ayan, thank you so much po. Bye-bye ka muna, Mama. Bye-bye po. Ayan, bye-bye po muna pansamantala. Salamat po sa pakikinig ng kwento ng buhay ni Mako. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Sige, iyak mo lang ang bigat na nararamdaman. Asahang may makikinig at may balikat na masasandalan. Para kahit papaano ikaw ay mapangiti sa simpleng paraan. Kanyang mga payo ay nagbibigay lakas para kayanin mo yan. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit.